Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, Rodrigo Duterte. That's my John Campa. first middle name is Roa. His surname is Duterte. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update din naman tayo ngayon. Kahapon, sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap na sa International Criminal Court sa kanyang pre-trial si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama niya ang kanyang dating Presidential Executive Secretary na si Attorney Salvador Medialdia na tumayong legal defense nito. Ipinresenta si former President Rodrigo Roa Duterte sa prosecution panel ng ICC. At binasa ng prosecution ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng ICC bilang pagsunod sa legal due process ng paglilitis. Binigyan din ng pagkakataon si Atty. Medialdia na magpresenta ng kanilang panig ng dating Pangulo. Subalit hindi personal na dumalo si PRRD sa courtroom, kundi via online telecast lamang. Samantala si VP Sara Duterte kasama sina Senator Robin Padilla at dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque ay dumating din sa Hague, the Netherlands upang bisitahin ang dating Pangulo. Si Atty. Harry Roque ay isa sa tatayong legal counsel ni PRRD. Nagpakilala pa si Atty. Roque na isa di umano siya sa bahagi ng International Court lawyer ng ICC. Tumagal lamang ang pagdinig ng 30 minuto at nakatakda pa ang susunod ng mga pagdinig sa susunod pa ng mga buwan. Even makes it sadder, mas nakakalungkot na nung 7 taon na dumaan, they had no choice but to pin their hopes on a foreign court. 'Di ba? Parang sa ngayon, kinukot siya na sinasabing we're surrendering our sovereignty. Pero kung isipin mo, mas nakakalungkot na kung ikaw nasa side ng mga kapamilya na napatay, na kailangan mong umasa sa isang korte na sobrang layo, na hindi mo makuha yung inaasa mong katarungan dun sa mga pulis, sa mga korte dito mismo sa bansa natin. And I think this is for me the impact of what's happening yesterday. 7 years pinagkait sa kanila any glimmer of hope na magkakaroon sila ng hustisya, at kahapon dumating yon. At alam kong may trial pa na susunod at meron pang pagkakataon, kahit si former President Duterte, may pagkakataon din siyang i-defend ang sarili niya. Pero in the end, let's allow justice to take due course. Let's not reduce this to a political narrative. Let's not just look at the political motives of whosoever, di ba? Isipin naman natin yung buhay na nawala, yung mga taong napatay. Yun talaga dapat ang nakatuon ng attention natin. Kahit sino naman siguro, mapresidente man siya o hindi, kung di umano ganyan ang krimen na ginawa nila, I think they should be made accountable for that.
Thank you, Kong. Follow up lang dun. Should there be any firmer legal action as of now, given na maybe si Nana Yunina ay representasyon din ng ilan sa mga kaso na until now, sadly, may mga men in uniform na mga ilan-ilan na service pa rin nasangkot sa nakaraang madugong war on drugs, and parang on the local scope, ini-implement pa rin nila yung somewhat hindi ibigay yung police report, hindi ibigay yung mga tanong sa kasagutan nila. And then, pwede bang yun ang maging sentro sa pagtuloy ng Quadcom? Well, tama ka doon. Siguro itong isang magandang nangyari from the Quadcom is that lahat ng ito ay nailabas natin. At kung sino man ang nagtatago from behind an official role or nagtatago sa likod ng kapangyarihan, nailabas natin lahat to. We were able to give some breathing space siguro na lang naman para dun sa pamilya ng mga AJK victims, no? And hopefully that would, kasi naniniwala tayo dun sa AJK, kaparte siya ng sistematikong pamamaraan ng yung pagpapasawalang bahala sa value ng buhay dahil lang sa war on drugs, 'di ba? Nung kawalan ng katarungan. So we want to see the pattern in that. And hopefully with what we've learned from the Quadcom, and as the Quadcom progresses, ito yung sinabi kanina, we're hopeful that more and more of our police officers and those who were actually involved in implementing it, especially those yung sumunod lang, yung naipit doon sa kill quota, yung mga naipit doon sa promotion, magkaroon ng pagkakataong ilahad din yung katotohanan ayon sa kanilang nalalaman. Thank you, sir. Last from my end, impeachment lang po. Prosec Jill, question lang po. Kasi nung nakaraan with Prosec Chua, ang pinag-uusapan namin is that paano yung complications if in case nga pumunta ng Netherlands si BP Sara Duterte and then maging abala siya doon as of course assisting her father. Pero yun nga po, nangyari na. Nasa Netherlands siya ngayon. Walang certainty kung kailan babalik o mananatili ba siya beside her father. Ano pong mga complications na madulot nito sa impeachment? And ano po yung best possible route ngayon? Dapat bang madaliin? O mas naging ideal ba ngayon yung meron munang leeway time bago mag-July na yun ang sundin? Kasi busy si Sara Duterte. Well, first and foremost, it has the Senate should act whether or not to convene themselves as an impeachment trial court. No, again, we're not saying na ito po ay dapat gawin na, but it's the Constitution, no, the constitutional provision that the trial by the Senate shall start forthwith. So, with respect to that, wala na ho kaming magagawa doon no? Nasa kamay na o yung bola nasa Senado na, no? So, let's wait and see, no, kung kailan nila po aaktuhan 'yan. Pangalawa, siguro malalaman natin kung ano yung magiging implikasyon once na nag-start na ang impeachment trial. For now, of course, as a daughter, as the Vice President, pumunta siya para mag-assist sa kanya pong tatay na si Pangulong Duterte. So, hindi pa namin makita kung ano magiging implication nito. But most probably, if the respondent, no less than the Vice President, has to file his answer to the impeachment complaint, of course, she has to sign that particular pleading. No, she has to take an oath before a notary public. No. Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero, base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin, like for example, for legal counsel and all, private capacity na po yun ni former president. Sa kanya dapat manggaling yun. Opo. Kahit nga po sa mga complainants, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado at sabi nga po natin, wala po tayong responsibilidad or wala tayong hand over the ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Si former Senator Trillanes, sinabi niya po in one of his interviews na there could be
seize order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. If maglabas po ang ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po yung magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, Net 25. Yes, sir, good morning po. Sabi po, the Office of the President said it paid for the private jet that brought former President Rodrigo Duterte to The Hague or The Hague. Paano ba bigkasin yun? The Hague. Baby, do you confirm po itong statement na to na ang Office of the President ang gumastos po dun sa pag-fly kay former President Duterte using a private, is it a jet plane or yung pong ginamit last na? Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano po yung kung meron na tayong estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya FPRRD? Wala po tayong kompletong detalye about that. At maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po dahil meron pong kaugnayan ito sa isang pribadong korporasyon. Yesterday po, medyo hindi kasi ako nakadalo dun sa briefing. Naikwento po nung ating mga officer from the PNP, CIDG, na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD, yung naging attitude po nung mga pamilya na nagwala, parang gano'n, nagsisigaw, nagmura. Yung po bang ganong attitude, is it normal or sa tingin nyo hindi po? Normal lang sumigaw at magmura? Pamilya po yun Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Senator Bato, inamin niya na meron. Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggang saan yung hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nandoon ang mga dokumento, tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasing sitwasyon na hinuli ka, pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act, or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita. May warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So, siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte. So you're saying, sinasabi niyo po ba yan dahil based on your own experience din po dun sa nangyari sa kliyente ninyo? Parang sort of ganon. Okay, sasagutin kita dyan. Unang-una, nalaman niyo ba kung ano yung totoong kwento? Yung aking kliyente, this is so too personal na pag-usapan dito, but I will explain. Yung ating naging kliyente doon, hinuli, again, uulitin ko, di ko po alam kung nandito kayo nun. Hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the counsel react on that? This situation of the former President Duterte, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during that time, that's 2015. But in this case, all the documents, all the legalities
Nobody can question that. Except maybe if they can use that for as a defense in their case. Thank you. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, follow-up lang dun kay Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government Sa sa Interpol. Interpol? Pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Escudero and he asked for the protection of the Senate. So paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan, hanggang saan yung protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid at pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Ma'am, last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh. Dapat noon pa po. Diba kung ito po ay hindi po nag-withdraw at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit na pagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Doon po sa ICC, EJK. ng EJK. Sa ngayon po, alam ko po may mga naka-pending po na complaints. Pero ayon nga po kay SOJ Remulla, yung mga complaints naman po, kung di ako nagkakamali, yung complaints po sa ICC, ay hindi naman po yan itatouch. So most probably, para hindi po magkaroon ng overlapping ng cases at para hindi masabi namin magkaroon ng double jeopardy in the future. So, tignan po natin at tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question, Annalisa Berano, Bomboradio. Yusek, good morning. Kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nag-resign sa service bilang suporta kay dating Pangulo. Alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nanggaling? Thank you. Marami po nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata
tingnan niyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Muli, wag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings. Meron pong mga namatay. Meron pong mga nagrereklamo. At ang mga nagrereklamong ito ay nung papon 2017. Hindi po ito sa panahon ni Pangulong Marcos. Okay. Sa mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag-resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pag-surrender ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, mas maganda po, di masaya po siya. Thank you, ma'am. Next Wala question. po. Loyalty check? Wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Next question, Ivan Mayrina. National community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from the Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it, and we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC.
wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Ang apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. 2017, when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So, I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So, that would seem. But once again, we have to recognize that, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. In fact, as we speak, protest action is ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So, this is the evolution of his case, and this is where we end up. Yeah. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Good evening. Thank you. This is what. Hapon po. Attorney Jill Bungalon. Sir, will you please enlighten us, non-lawyers, regarding doon sa contention ng legal panel ni former President Duterte. Kaya sila nag-file ng petition for certiorari and TRO and now habeas corpus sa Supreme Court na nagkaroon daw ng procedural lapses doon sa execution ng arrest warrant from ICC kasi supposed to be daw, even Senator Cayetano, sinabi niya na yung arrest warrant ay dapat